Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at inipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapapalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes, atin pong hingin ang tulong ng Mahal na Ina para sa kagalingan ng lahat ng mga may karamdaman, lalong-lalo na yung mga hindi na makabangon, yung mga nasa ospital, yung mga nahihirapan dahil kulang sa budget, kulang sa pampa-ospital, kulang sa pambili ng gamot, at talagang matindi ang kanila pong pinagdaraanan. Kaya nga sa atin pong mga narinig na pagbasa ay isang paalala sa atin ng mga dapat nating gawin. Sa mga may sakit po, minsan o kadalasan, nahihirapan ang mga tao sa paligid ninyo na intindihin o unawain kung ano ang inyong pinagdaraanan o nararamdaman. Kaya nga po, mas mainam na paminsan-minsan nakakaranas tayo ng sakit para nagkakaroon tayo ng pagkaunawa sa pinagdadaanan ng iba. Pero sa ngayon, tingnan po natin kung ano ba ang dapat na ginagawa, hindi lang ng mga taong nasa paligid, kundi yung mismong may sakit. Kasi kung hindi tayo naintindihan o hindi kayo nauunawaan ng mga tao sa paligid ninyo, kailangan ninyong tulungan ang inyong sarili. Ang gamot sa sakit, bukod sa kung anumang mga reseta, ang gamot sa sakit ay malasakit. Sabihin nyo nga po, malasakit. Sabi sa unang pagbasa, kapag ang isang tao nakakaranas ng sakit sa katawan, lalo na kung nung panahong iyon, kapag ang isang tao nagkaroon ng ketong o sakit sa balat, mayroon siyang responsibilidad at dapat pa rin siyang magmalasakit para sa iba. Kasi ang sakit na ketong ay walang lunas, nakakahawa noong panahong iyon. Pagamat nakakahawa pa rin ngayon, pero meron na tayo mga pangprotekta o panlaban. Pero sa konteksto ng ating unang pagbasa, kailangan ang taong nagkasakit ay magpasuri at pagkatapos niyan, kapag nasuri at natuklasan na may sakit na siya, siya mismo ang magsasabi na siya ay marumi. Ilalabas siya, sabi, ilalabas siya sa komunidad para nga po hindi makahawa. So, kailangan doon sa taong may sakit
sa Kanya mismo magmumula ang pagmamalasakit din. Hindi pwedeng, ay may sakit ako, no? At gagawin ko kung anong gusto ko, may sakit ako, hindi mo ipapaalam, kaya kumakalat yung virus, kumakalat yung sakit dahil sa atin. Sabi ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, tularan natin si Jesus. Mayroon, yung bang hindi lang sarili ang iniisip, kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya bago tayo magkasakit, tingnan natin kung nagkakaroon ba tayo ng malasakit. Pag sinabi kasi magkaroon ng malasakit ay yung iniisip mo, inaalala mo din, hindi lang yung sarili mo, kundi kung sino ang mga taong maaapektuhan. So kung mayroon tayong malasakit, aalagaan mo, pag-iingatan mo ang iyong kalusugan, ang iyong sarili. Lalo na kung ikaw pa yung inaasahan, mahirap magkasakit. Ano mas mahirap sa pagkakasakit? Yung walang tumutulong, walang makapagbigay ng gamot, kasi nga ikaw ang provider. Pero yung iba, sana, kung wala mang maibigay na pinansyal, wala mang maibigay na pangangailangan na may sakit, yung pagmamalasakit na pag-aaruga, pagpapakain, kung ano man, no? Yun yung dapat natin na ibinibigay. Tandaan niyo po, no? Sa Ebanghelyo, nagmalasakit si Jesus dito sa taong may ketong. Sabi sa unang pagbasa, ang taong may ketong dapat nasa labas ng, kumbaga, yung komunidad, ilalayo sa dapat. Siya mismo dapat din ay lumalayo. Pero sa Ebanghelyo, lumapit siya kay Jesus. Inilagay niya sa isang delikadong kalagayan, hindi lang si Jesus, maging ang mga tao sa paligid niya. Kaya nga iniisip ko po, no, bakit agad-agad tininig ng Diyos yung kanyang, o ni Jesus, ang kanyang pagmamakaawa na nikluhod kay Jesus? Hindi lang ito para dito sa may ketong, kundi maging sa mga tao na nandoon na po pwedeng magulo ang buhay dahil dito. Kaya sabi, sige, gusto ko gumaling ka. Then umalis ka na, pasuri ka para ma-declare na magaling ka na. Nagmalasakit sa Jesus sa taong may sakit, pero yung may sakit nakalimot magmalasakit. Kasi anong po pwedeng mangyari po? Minsan yung kagalakan niya, no? Siguro tuwan-tuwa siya, na bigla nang bumalik sa dati yung balat niya, na nawala na yung sugat, nawala na lahat, no? Sa sobrang katuwaan, nakalimutan niya yung kung ano yung bilin na dapat gawin. Sabi ni Jesus, ayon sa iniutos ni Moises, yung narinig natin sa aklat ng Levitico, yun ang dapat gawin. Pero ipinangalandakan, ipinagsigawan. So anong pwedeng mangyari? Lahat ng may ketong pwedeng sumugod at mag-unahan, mas marami ang maapektuhan din. Sabihin niyo nga po, malasakit. Kaya sana po, no, bilang bahagi ng ating pagmamalasakit, mga walang sakit at may sakit, dapat natin ding isipin ang kapakanan ng ating pong pamilya o ng mga tao sa paligid natin. At tandaan mo po, hindi lang sa Jesus ang magmamalasakit sa atin, kundi tayo din dapat ay marunong magbigay malasakit, lalong-lalo na sa mga taong may sakit. Amen?